Handa raw tumisigo at magpa-drug test ang nagpakilalang survivor sa madugong raid sa Osamis City. Ayon kay alias Cesar, bukod sa plante di umano ang mga baril na nakuha sa compound ng mga Parahinog, napansin din daw niyang iniba ang posisyon ng mga bangkay. At batay rin daw sa kanyang narinig, kasama sa operasyon si Osamis City Police Chief Jovi Espinido. Live mula sa Quezon City, may exclusive report si Mariz Umali. Mariz? Pia, hindi nga lang daw pinasabugan ng granada at pinagbabaril at hindi lang din na pinlantahan ng ebidensya, kundi gaya ng sinabi mo ay pinag-iba-iba pa raw yung mga posisyon ng mga bangkay matapos maganap yung madugong raid sa tahanan ng mga Parahinog nitong linggo ng madaling araw. Ito nga ang isiniwalat pa na dinagdag na pahayag ni alias Cesar sa aking panayam sa kanya na handa raw niyang tayuan sa korte kung kinakailangan. Hindi lang ikinuwento kundi na-sketch pa ni alias Cesar kung nasan sila mismo nang mangyari ang police operation nung linggo ng madaling araw kung saan 16 na tao ang namatay kasama ng 5 miyembro ng pamilya Parahinog. Sina Mayor Reynaldo Aldong Parahinog Sr., ang may bahay niyang si Susan, kapatid na si Mona, kapatid na board member na si Octavio Parahinog Jr. at kaanak nilang si Daryl. Si Cesar ang napakilalang survivor sa operasyon. Kahapon, ikinuwento niya na sadya raw silang hinagisan ng 2 granada ng mga pulis. Ang narinig ko lang na boses, si Ma'am Susan. Si Ma'am Susan, sumisigaw siya ng tulong-tulong. Tapos si Mayor Aldong sabi niya, ba't niyo kami ginaganito? Wala kaming kasalanan. Nabanggit din niya kung paano raw sadyang pinagbabaril ng mga pulis ang ilang miyembro ng pamilya Parahinog, pati na ang pagpaplanta raw ng baril sa mga napatay na Parahinog. Pag sabog na yung 2 granada, nakita ko, binaril niya si Mayor, at plantera niya, gibutangan niya po silba. After po binaril si Mayor, nakita ko na lang na may bitbit yung isang pulis na panyo tapos baril, nilagay niya sa kamay ni Mayor tapos nilipat din sa kabilang kamay yung baril. So, ang sinasabi mo, pinlanta lang yung baril? Oo, pinlanta. Sigurado ka doon? Oo, sigurado ako. Si board member tsaka si Susan, nilagyan din ba nila ng baril? Hindi ko nakita nga linagyan silang baril. Ang katawan ni board, ang makita ko lang ang ulo niya. Kasi ang ulo niya kalagay sa paa ni Mayor. At si Madam Susan, hindi ko nakita may planta kasi hindi siya hinawakan ng pulis. Ang hinawakan ng pulis, si Mayor lang, ang kamay ni Mayor hinawakan at linagyan ng baril. Yan lang yung nakita ko. Okay. Basta sigurado ka na hindi sila nanlaban? Sigurado ako hindi sila nanlaban. Pero meron pa siyang isang ibinunyag sa panayam ng GMA News. Iniba-iba raw umano ng mga pulis ang posisyon ng katawan ng ilan sa mga napatay. Base sa sketch ni alias Cesar, ang huling posisyon ni Mayor Parahinog nang mamatay daw ito ay nakasandal sa may upuan sa tabi ng pader ng tindahan. Pero nalipat daw ito sa pintuan sa labas ng tindahan. Si board member Octavio Jr. naman ay huli niyang nakita sa paanan ni Mayor. Pero kalaunan, nalipat ito sa may sala malapit sa hagdan. Paggapang ko, katong lumabas na ako sa bahay, ang mga posisyon nila nandyan pa, pero yung nakalabas na ko ng hospital, pagpanood ko ng TV, ang mga katawan nila hindi na yung dating nakita ko, usog-usog na. Ang ibig mong sabihin, ginalaw, iniba? Oo, ginalaw. Iniba nila ang posisyon ng mga katawan. Ang sabi pa ni Cesar, batay sa narinig niya, kasama sa operasyon si Osamis City Police Chief Jovi Espinido. Hindi ko nakita ang mukha ni Espinido, pero ang boses niya, kilalang kilala ko. Anong sabi niya? Ang sabi niya nga, tawagin mo yung isang pulis. May inutusan siya isang pulis na tawagin yung isang pulis. At pagdating, sinabihan niya na okay na ba? Na-plaster na ba sa sulod? Nasa saktong pwesto na ba yung nasa loob? Ano ibig sabihin ng saktong pwesto na ba? Hindi ko alam. Pero ang naisip ko, yung planted na kasi nakita ko pinalantira na si Mayor eh. Matapos magpanggap na patay ng 2 oras, nakagapang daw siya palabas ng bahay. Nadaanan pa raw niya ang mga bangkay. Nakahingi ng saklolo at nadala ng ambulansya sa Medina Hospital. Na-shock sila sa akin ba? Wala akong tama ang bala. May pulis na sumakay sa wheelchair at dinala sa kwarto. Sa kwarto. Akala ko, ang sabi ng nurse na tamaan talaga, critical daw. Pagpunta sa kwarto,
ang nakita ko lang ang pintuan hindi na sira agad na kaya ang pagtayo sa pulis nakita ko Tumayo yung pulis bigla pagpasok sa kwarto, tapos sinilip ako. Sinabi ko sa guard na huwag papasukin kasi baka patayin nila ako. Nanghiram ako ng cellphone sa nurse kasi gusto ko tawagan yung mami ko kasi para mag-ask ako ng forgiveness kasi akala ko doon na talaga ako mamamatay. Kasama ni Cesar ang abogado ng makausap namin. Handa raw tumistigo kung kailangan. Handa rin daw siyang sumailalim sa drug test. tingin ko milagro kung pag-isag kinasingkas. God's will talaga, isang milagro talaga na buhay ako kasi para makasabihin ko talaga yung totoong nangyari. Talagang galing sa puso ko, yung sinabi ko hindi fabricated. Pia, nasa pangangalaga ngayon ng isang sibilyang grupo, si alias Cesar. Pia? Maris, nabanggit mo na handang tumestigo si alias Cesar. Meron na ba siyang kinakausap or meron na ba siyang nakikipag-ugnayan na ba siya kanino man tungkol dito sa kanyang willingness to testify? Actually, Pia, meron siyang kasamang abogado nung atin siyang makausap. Pero dahil wala pa namang isinasampang kaso o reklamo talaga laban sa kanya, ay hindi pa siya makakapagsabi kung talagang kailan siya maaaring humarap sa korte. Pero kung sakasakali man daw na umusad na yung kaso laban naman kina Vice Mayor Parohinog, Nova Parohinog at Reynaldo Jr. at sa iba pang mga arestado at kailangan siya ipatawag bilang witness, ay handa naman daw siyang humarap. Kaya lang sa ngayon na Pia ay tanging ang update pa lang ay nailabas na ng state prosecutors, ng DOJ prosecutors yung kanilang inquest resolution. Pero kailangan pa itong ihain sa korte kung may nakita ngang probable cause dun sa pagkakaaresto dun sa mga Parohinog, at tsaka pa lang masasabi kung ito ba ay uusad at didinggin bilang isang kaso, Pia. Pero sa ngayon nga ay dahil wala pa namang kaso, wala pang magiging susunod na hakbang kung kailan siya maaaring tumistigo. Alright. At Maris, doon sa pakikipag-usap mo kay alias Cesar, meron ba siyang sinabi or binanggit tungkol doon sa resulta ng autopsy sa mga bangkay? Kasi ito nga yung ginagamit na pangontra or ito yung mismong pangontra ni Osamis Police Chief Espenido doon sa kanyang mga pahayag. Oo, tama, Pia. Katunayan, tinanong natin sa kanya yan. Dahil bago pa man natin nakausap si alias Cesar, ay nakita na natin yung resulta ng paraffin test, pati yung autopsy. At lumalabas nga sa paraffin test na nagpositibo si Mayor Reynaldo Parohinog Sr. So ang sinabi ko pa nga sa kanya, ang ibig sabihin kapag nagpositibo sa paraffin test ay nagpaputok siya ng baril. Pero ang tanging tugon lamang niya rito ay nakita daw talaga niya yung pulis na pumasok may hawak pang panyo at ipinatong daw, nilagay daw yung baril sa kamay ni Mayor Parohinog at pagkatapos lumabas yung pulis, bumalik ulit para ilipat naman sa kabilang kamay. Kailangan pa natin piyang isang guni sa isang medical legal expert kung may implication ba yung paglalagay ng isang baril kung sakali man na halimbawa, nagamit itong pinaputok itong baril na ito prior to putting the gun dun sa kamay ni kung sakaling totoo, yung sinasabi niya na kung nilagay talaga sa kamay ni Mayor Parohinog, kung meron bang magiging epekto ito at magkakaroon ba ng gunpowder nitrate itong kamay ni Mayor Parohinog kung talagang pinlantahan lang siya ng baril. Pero sa ngayon, dahil hindi pa natin yan naisasangguni, syempre, hindi rin masabi at hindi rin maipaliwanag ni alias Cesar kung ano talaga yung, kung may discrepancy ba dun sa resulta ng autopsiya, pati ng paraffin test, at nung sinasabi niya na talagang nasaksihan niya dahil nasa ilalim lang siya ng mesa noon at nakikita talaga niya yung kamay ni Mayor Parohinog na nilagyan daw ng baril, Pia. Maraming salamat, Marie Zumali.